Ayan. Isang mapagpala at magandang umaga sa bawat isa. Muli, inuulit ko, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa umagang ito. Sapagkat dinako niyo muli ang ating pangyapak sa lugar nito upang sa ating mga buhay ay ating po siya muli masamba sa Espiritu at katotohanan. Subalit, ang araw nito ay masasabi natin na isang espesyal na araw para sa kanyang mga anak. Dahil hindi lang po natin na ginagawa yung ating regular na Sunday service, bagkus ang araw nito po ay ating pong celebrate ang dakilang katapatan ng Panginoon sa atin. Ating pong sineselebrate ang ika-33 anibersaryo ng iglesia nito na itinayo ng ating Diyos na banal sa lugar nito. And of course, dahil dyan, I suppose ang lahat ay excited na. Excited na po tayo lahat? Okay, so muli, pagbati ko isang magandang umaga sa ating mga kapatid, kapuso at kapamilya sa pananampalataya. Kinumpletos niyan. So, ito tayo po ay magsisimula na sa kanyang gawain. Ay nangyang kung bawat isa na yumuko. Una sa lahat, hihin muna natin ang patnubay ng banal na Diyos sa ating kaligitnaan. Okay? Ama namin Diyos na sumasalangit, isang Ama, kami ay papasalamat sa pribilehiyong ito na pinagkaloob bago sa amin. Kung sana ay naupo mo kami sa lugar nito upang sama-sama ka namin pasalamatan, papurihan, at masamba sa Espiritu sa katotohanan. Bago kumituloy lumapit sa iyong trono ng kaluwalhatian, kami po ay una sa lahat humingi ng kapatawaran ng aming pong mga kasalanan. Kasalanan namin pong naisip kasi litaw na gawa na tunay nga na hindi nakakalugod sa iyo. Patawarin nawa ninyo kami, Ama, sa mga bagay nito upang kami ay maging dapat at umanggap ay yung biyaya, pag-ibig at habag. Lord, tunay nga na alam namin na ang mga bagay nito ay siyang naglalayo sa amin sa iyo. Kaya Lord, ito kami, tiklog-tuhod na nagsusumamo sa iyo, humihingi ng kapatawaran ng mga bagay nito. At nawa, Ama, ay sa pagpapatawad mo sa amin, kami ay tuluyang mapalapit sa iyo. O Lord, batid mo ang aming kahinaan. Kaya po, nararapat lamang namin pong hihin ang iyong patnubay sa lahat ng bagay namin pong gagawin sa umagang ito upang ito po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Nawa, Ama, ingatan mo rin po ang aming mga kapatid na naghahanda pa lamang para sa kanilang pagparito upang sila rin po ay aming po makakasama sa pagdiriwang ngayong araw. Batid namin ang iyong kabutihan at katapatan sa buhay namin, Ma. Kaya ang aming tema sa pagdiriwang namin ng aming pong ika-33 anibersaryo ay ang
dakilang katapatan. O Lord, kumilos ka sa buhay ng bawat isa at nawa magagawa lamang namin ang nais mong ipagawa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan namin Panginoon Jesus. Amen. Hiniling ko ang bawat isa na tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang kanyang salita na matatagpuan sa awit 113, versikulo 1 hanggang 9. Okay. Basahin po natin. Purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Siya ay nagkahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit at pagkadakila. Sino bang katulad ng Diyos na si Yahweh? Nasa kaligitnaan, doon nakalulok. Buhat sa itaas. Siya ay tumutunghay ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula kapangyaway, ito mahihirap, kanyang itinataas, kanyang nililinga. Sa mga prinsipe ay sinasama sa mga prinsipe nitong bayan niya. Ang babaeng bao, pinagpakala niya, binibigyang anak para lumigaya. Purihin si Yahweh. Muli po tayo ay manalangin. O Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpapasalamat sa araw ito na ginawa mo para sa amin. Araw na yung po pinakita ang dakilang katapatan sa buhay ng bawat isa. Kaya luhubin mo no, Ama, na amin pong magawa ang ninanais mo sa aming buhay, na sumunod sa iyong kagustuhan, O Lord, upang makita rin ang iyong glory sa buhay ng bawat isa. O Lord, batid namin ang katotohanan na kung wala ka sa aming mga buhay, kami po ay walang magagawa. Kaya po sa oras nito, muli, aming pong pinagkakatiwala sa iyo ang bawat bahagi ng programa sa umagang ito para sa iyong ikaluluwalhati. O Lord, in particular po, basbasan mo nawa ang mga members ng Praise and Worship na pangunahan kami sa aming pong pagkaawitan para sa iyo lamang. Bigyan mo sila ng karunungan, yung kagalakan ng puso upang kami rin ay madama namin, lalo-lalo na yung presensya sa aming kaligitnaan. Ganoon din po, Ama, sa iyong mensahero ngayong umaga na magbigay ng iyong mensahe sa bawat isa sa amin ngayong araw na ito. Lord, itago mo siya sa likod ng iyong krus at bigyan mo siya ng mapagpakumbabang puso, Lord. Subalit, ibigay niya o i-deliver niya yung mensahe sa amin ng may katapangan at may kaliwanagan. Upang kami po na makikinig ay tunay nga, Ama, namin pong may sa mabuhay ito, lalo-lalo na sa aming buhay Kristiyano. Muli, Ama, nais namin na ipagkatiwala sa iyo ang lahat namin pong gawain sa umagang ito. Mangyari kagustuhan mo sa buhay ng bawat isa, mangyari kagustuhan mo sa iglesia ito na yung pong pinagkaloob sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Isa nga po malakas na palapak muli sa ating naging Diyos na buhay. Happy anniversary po sa ating lahat. 33 taon na magsasama natin lahat. Ngayong umaga po, yung araw na ito
marami na po nating pinagdaanan. Ngunit nananatiling tapat ang Panginoon, ang ating Ama, sa bawat henerasyon. Kaya ngayong umaga, tayo po ay magpuri ng may kagalakan at pasasalamat sa Kanya. Amen, Lord God.
Church, patuloy po natin purihin ang ating Diyos. Sa loob ng 30 years ng ating iglesia, nakita natin yung mga taong dumarating, may umaalis, may mga gusaling tinatayo, at mga pagsubok na dumarating. Pero isa lang ang hindi nagbabago, ang katapatan ng Diyos sa ating buhay at sa ating iglesia. Hindi tayo narito dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa Kanyang biyaya. Marahil po ilan sa atin po pagod, may dinaramdam, o may pinagdaraanan. Nawa sa bawat awitan ay hindi lang ito basta awitin or musika lamang po. Ito ay naging isang deklarasyon na sa kabila ng mga pagkukulang at bigat ng buhay, ang Diyos ay mananatiling tapat at karapat dapat na bigyan ng mataas na papel. Mr. God.
Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magmulawan maasam ang langit. Maging hanggang wakas nitong dakilang o Diyos na habang nagkakalan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatid tagumpay ba'y naroon. Kaluyan ang pag-asa kung kailangan naon. Pag-ibig mo na nasabi noon hanggang ngayon. Sa bawat bighatid tagumpay ba'y naroon. Kaluyan ang pag-asa kung kailangan naon. Pag-ibig mo na nasabi noon hanggang Good morning po sa bawat isa. Good morning and happy anniversary sa PSCC, and we thank the Lord for His grace. And sabi nga, dakilang katapatan ng Diyos, doon lamang tayo umaasa. Ano? Kaya tayo ay nagsimula bilang simbahan dito sa Palmera Springs, at ngayon nagpatuloy tayo because of His great faithfulness. No? Dakilang katapatan. And inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Pagpapakita rin ng katapatan ng Diyos na patuloy siyang nangungusap sa atin. Patuloy niyang pinapakilala ang kanyang sarili through His Word and yung kanyang kalooban sa kanyang simbahan. And ang mensahe para sa atin ngayong umaga ay manggagaling sa Deuteronomy chapter 7, verses 7 to 9. Deuteronomy chapter 7, verses 7 to 9. Babasahin ko po ito sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Deuteronomy 7, verses 7 to 9, pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya
at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Nadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Papuri sa Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Pwede na po tayong umupo. Again, good morning po sa bawat isa. And happy 33rd anniversary sa PSCC. And we thank the Lord also for His grace na inalaw niya na tayo magsama-sama. Ayon nga sa awit natin kanina, no? Pinagdiriwang, pista. And yung katapatan ng Diyos, yung dakilang katapatan ng Diyos ay nararapat lamang siyang papurihan. Papurihan ng Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Nagpupuri tayo sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan, sa binigay niyang pagkakataon sa atin na sumamba sa Kanya. And katulad nga ng sinasabi natin kanina, nagtitipon tayo ngayon para ipagdiwang at ipagpasalamat ang katapatan ng Diyos sa ating iglesia, sa ating simbahan sa loob ng 33 taon. For sa lahat ng ito, iisa lang ang pinapahayag natin bilang simbahan, na sa Diyos lamang ang lahat ng papuri. At ang tanging karapat-dapat na ipagmalaki ay ang ating Panginoong Yesus. At yun ang sinabi natin, inawit natin kanina, na ang tanging pag-asa natin ay sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Para tayo ay mailigtas sa ating kasalanan at para tayo ay manumbalik sa ganap na relasyon sa Diyos bilang kanyang mga anak. Ang tema ngayong buwan ay tungkol sa karangyaan ng Diyos. Kung natatandaan nyo, ito yung mga topics, no, ng ating mga mensahe itong buwan. Simula tayo sa Diyos na manlilikha. Of course, siya ay Diyos na banal at makatarungan. Pero siya rin ay Diyos na maunawain o maawain. No? And para sa ating 33rd anniversary, ang pagtutuunan naman natin ng pansin ay ang katapatan, dakilang katapatan ng Diyos. Siguro kung babalikan natin ang history ng ating simbahan, of course, yung iba sa atin, pioneer members, no? And mas marami silang naaalala, siguro, no? Marami tayong dapat ipagpasalamat. Yung mga taong ginamit ng Diyos sa pagsisimula ng kanyang iglesia sa Palmera Springs, sa mga patuloy na naglilingkod mula noon hanggang ngayon, sa bawat naging bahagi ng ating iglesia. Pero higit sa lahat, sa loob ng 33 taon, sabi nga kanina, sa bawat pagsubok at pagbabago, kahit sa ating mga kakulangan, nanatiling tapat ang Diyos sa atin. Kaya tayo nandito. Kaya ngayong umaga, ito ang pinapaalala sa atin. Ang katapatan ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo ay nananatili. At tayo tinatawag na panghawakan ng ating Diyos ay Diyos na tapat. Ano yung mga katotohanan na makikita natin sa talatang binasa natin mula sa Deuteronomy tungkol sa katapatan ng Diyos? Paano natin uunawain ang katapatan niya sa atin na kanyang simbahan? Simbahan sa PSCC. Binasa natin ay mula sa Deuteronomy. No? Ito ay yung mensahe ni Moises o ni Moses sa bayan ng Israel bago siya mamatay at bago pumasok ang mga Israelites sa lupang pangako o promised land. Yung lupang ito ay pinangako ng Diyos nung una pa lang kay Abraham, no? Para sa kanyang mga lahi. Ito ay mga second generation na Israel. No, iba na, hindi na sila yung unang nakasama ni Moses mula sa Egypt. And napaalala niya sa kanila, sa sumunod na henerasyon ng mga Israelites, ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Yung covenant, yung pagkakasundo, na siya ay mananatiling Diyos ng kanyang bayan. Ang bayan at ang Israel ang kanyang magiging bayan. At ang pagtupad ng Diyos, no, ng kanyang pangako sa bagong henerasyon na ito nakausap ni Moses, ay patunay na nanatili siya pa. Sinabi na yung kanilang mga ninuno ay naging pasaway. Pero still, hindi nag-give up ang Diyos sa kanila at patuloy niya pa rin pinufulfill ang kanyang promise para sa kanila. Sa isang banda, may hahalin tulad din natin ang ating simbahan o tayo sa kanila. Bilang simbahan, sabi nga natin kanina, tayo rin
ay nagpapatuloy dahil sa katapatan ng Diyos sa atin. At mula sa Deuteronomy chapter 7 verses to 9, gusto kong ibahagi sa inyo ang tatlong katotohanan tungkol sa katapatan ng Diyos. So, hindi lang sa kanyang bayan noon, sa panahon ni Moises, kundi pati na rin sa atin ngayon bilang kanyang iglesia. Ano yung mga katotohanan na nakikita natin tungkol sa katapatan ng Diyos? Una, ang katapatan ng Diyos ay nakaugat sa kanyang malayang pagpili sa atin. Malaya at mapagpalang pagpili sa atin. Ano ibig sabihin nito? Sabi sa verse 7, pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Yung instruction ni Moses, kapag nakarating na raw sila sa promised land, ay sinabi niya na manatili kayong maging matapat sa Diyos. No? Dahil may mga pwede doon na maglayo sa kanila, sa katapatan nila, kay Yahweh. No? Bakit? Bakit kailangan nila maging matapat kay Yahweh? Dahil pinili sila ng Diyos sa lahat ng bansa para maging kanyang sariling bayan. Sabi nga dun sa unang mga bahagi nitong chapter na ito, na sila ay treasured possession. No? Kumbaga sa isang hari, marami siyang yaman, marami siyang pag-aari, pero meron siyang personal at tinabing pag-aari para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na pinili tayo, sinabing pinili ang bayan, ay ang Diyos ay concern lamang sa atin at hindi concern sa ibang mga bansa. Kung tatandaan natin yung pangako kay Abraham, na sa pamamagitan nila ng Israel, sila ay magiging daluyan ng pagpapala para sa ibang mga bansa. And sa atin ngayon, of course, ginagawa natin yun through sharing the gospel, sharing Jesus Christ to bless others. No? Kaya yung pagpili ng Diyos ay may kaugnayan talaga sa kanilang misyon na maging instrumento ng blessing ng Diyos para sa iba. At hindi para ipakita na sila ay superior or favorite sila ng Diyos. And ganun din sa atin. Ang katuruan natin, pagtitiwalaan natin, kaya tayo nandito dahil pinili tayo ng Diyos. Pinili tayo bilang mga mananampalataya. Hindi para mag-invite tayo, pero para magamit sa unique na layunin ng Diyos, bless ang ibang mga tao. And that's holiness. No? Set apart para sa gawain at misyon ng Diyos. Pero bakit pinili ng Diyos ang Israel? Israelites, dito sa panahon na ito. No? Of course, pag tayo ay namimili, meron tayong nadahilan, ay maganda yung sapatos. Ay, masarap sa pakiramdam, kaya yun ang pinili ko. Pero ano ang dahilan ng Diyos, ni Yahweh, kung bakit pinili niya ang Israel? Sabi ni Moises, pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga pinakakaunti sa lahat. Hindi sinili dahil marami sila o makapangyarihan. Sa totoo lang, siya pa nga ang pinakakaunti. Kaya maliwanag, hindi sila pinili ng Diyos dahil may nakitang kahanga-hanga ang Diyos sa kanila. No? Ano yung dahilan? Kung bakit pinili sila ng Diyos? Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. Dahil nagdesisyon siyang mahalin kayo at sa kanyang pangako sa inyong mga at nangakong matapat sa inyong mga ninuno. Pinili sila dahil ang Diyos ay mahal sila at dahil tapat ang Diyos sa pangako niya kay Abraham. Kaya yung pagpili sa kanila ay isang biyaya. Biyayang hindi depende sa kanilang estado, kundi kusang binigay ng Diyos dahil sa pag-ibig niya. Kung sasabihin natin ano yung reason ng Diyos kung bakit pinili niya ang kanyang bayan, kung bakit niya tayo pinili ay dahil nagdesisyon siyang mahalin tayo. Yung pagpili sa kanila ay isang biyaya. Yung tinatawag nating grace. Biyayang hindi nakadepende sa atin, kundi sa pag-ibig ng Diyos. Ano yung ibig sabihin nito tungkol sa kanyang pagiging tapat? Na ating tema ngayon. No?
Kung ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa kanyang biyaya, sa kanyang grace, o sa kanyang pag-ibig lamang, ibig sabihin yung kanyang katapatan, yung pagiging faithful niya sa atin ay nakaugat din sa kanyang biyaya. Hindi ito nakadepende sa atin, pero nakadepende ito sa karakter ng Diyos na siya ay matapat at siya ay mapagmahal. Kung ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa kanyang biyaya, ibig sabihin ng kanyang katapatan ay nakaugat din sa kanyang biyaya. Hindi nagiging tapat ang Diyos dahil kahanga-hanga o karapat-dapat tayo. Nananatili siyang tapat sa atin dahil siya ay mapagbiyaya or gracious at piniling mahalin tayo. Ganito yung katotohanan sa atin bilang simbahan. Tayo ay pinili ng Diyos hindi dahil karapat-dapat tayo. No? Kadalasan ng mga pinipili ay tingin natin ay karapat-dapat. Pero iba ang sa Diyos, kundi dahil sa kanyang biyaya lamang. That's why we are here. Pinili tayo because of God's grace. Hindi dahil sa atin, kundi dahil minabuti ng Diyos na mahalin at maging tapat sa kanyang simbahan. Maging tapat sa PSCC. At ito rin yung sinasabi sa New Testament tungkol sa simbahan ng Diyos, sa simbahan ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Nabasa ba natin yung sarili natin dyan, na tayo yung reason kung bakit tayo pinili? Ang sabi doon, dahil sa pag-ibig ng Diyos at ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ang ating pagiging bahagi ng iglesia ay hindi dahil may nakita ang Diyos na hinangaan niya sa atin. Ito ay ayon sa pagmamahal at malayang pagpili ng Diyos para tayo magkaroon ng relasyon kay Kristo. And sa atin sa PSCC, habang pinagdiriwang natin ang ating 33 anibersaryo, ito ang dapat nating maalala. Tayo bilang simbahan ay nagkaroon ng simula. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy dahil sa katapatan ng Diyos. Isang katapatan na nakaugat sa kanyang pagpili at desisyon, sariling desisyon na mahalin tayo at maging matapat sa atin. Hindi dahil sa ating kakayahan o katayuan sa buhay o sa kabutihan natin, kundi dahil sa kanyang biyaya lamang na pinili niya tayong maging kanyang simbahan, maging mga anak. Anong effect nito sa atin bilang isang simbahan? Paano tayo babaguhin nitong nalaman natin na ang Diyos ay naging matapat sa atin dahil sa kanyang pagmamahal at katapatan lamang? Of course, humility. Pagpapakumbaba. Dahil kung ang lahat ay biyaya, kasama na dito na nakarating tayo ngayon sa ating 33 taon bilang simbahan ng Panginoon, wala tayong dapat ipagmalaki sa harap ng Diyos kundi siya lang. Lahat ng mayroon tayo bilang iglesia, ang ating simula, ang ating paglago, ang mga leader na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang mga taong tinatawag ng Diyos na maging kabahagi natin, and we thank the Lord for His grace na tayo ay nagkakasama-sama ngayon. Pero ang lahat ng ito ay dahil sa mabuting gawa lamang ng Diyos para sa atin. Hindi sa ating galing o dahil nagsipag tayo, kundi dahil pinili niya tayo at pinili niya maging tapat sa Palmera Springs Christian Church. Nagbibigay din ito ng encouragement sa atin. Comfort. Dahil kahit alam natin na hindi tayo perfecto, magiging honest tayo, alam natin na hindi tayo perfectong mga mananampalataya. Maaaring yung iba sa atin, kapag naaalala yung nakaraan na Palmera Springs, naalala na din natin yung mga sitwasyon na malinaw yung pagkukulang natin. Malinaw yung kahinaan natin at malinaw na mayroong pagkakamali din sa part natin. Pero ito ang gandang balita. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili at mananatiling tapat ang Diyos sa kabila ng ating pagkukulang.
Yun yung inawit natin kanina. Bakit? Dahil ang kanyang katapatan ay hindi nakabase sa ating kondisyon at sitwasyon. Di ba ito ay encouragement? Na kung sa atin nakasalalay, sa ating performance nakasalalay yung pag-ibig ng Diyos, wala na, finish na tayo. Pero we praise God for His faithfulness na tayo pinili niya. Pinili niyang mahalin at maging tapat dahil siya ang Diyos na gusto tayong mahalin. Naalala ko yung nabasa ko na ang character daw ng Diyos ay gusto niya talagang magmahal. No? Hindi lang yung presyo ng gasolina, yung gusto magmahal. No? Pero ang Diyos ay gusto magmahal. That's why God is love. Of course, God is holy, but also God is love. Kaya habang pinagdiriwang natin ang ating 33 anibersaryo, no? Tagalog na Tagalog, bilang simbahan ng Panginoon, huwag natin kalimutan na ito ay hindi nakasalalay ultimately sa ating pagiging tapat. Yes, mahalaga yung katapatan, natugon sa kanyang katapatan, pero ito ay hindi basihan kung bakit tayo pinili ng Diyos. Ang ating katiyakan sa kanyang katapatan ay nakaugat sa kanyang malaya at mapagpalang pagpili sa atin. Yung pangalawang katotohanan na mauunawaan natin ay nagiging tapat ang Diyos sa atin dahil sa kanyang pagmamahal. Ang katapatan ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig para sa atin. Sabi ulit sa verse 8, pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. At sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sinasabi dito na ang pagpili ng Diyos sa Israel ay may malinaw na dahilan. Dahil sa kanyang pag-ibig at dahil sa kanyang katapatan sa kanyang pangako sa kanilang ninuno. Yung pagpili ng Diyos ay motivated o self-motivated ng kanyang pag-ibig. Kung iintindihin natin yung verses 7 to 8, parang sinasabi ni Moses na pinili silang mahalin dahil pinili silang mahalin. Naalala ko, tinanong ito sa akin, bakit mo papakasalan si Ning? And ang tendency ng sagot ay mag-iisip ka ng dahilan. Kasi ganito, kasi ganyan. Pero ang simpleng sagot, dahil nagdesisyon ka mahalin siya. And ganun ang Diyos. Hindi nakadepende sa atin ang pagmamahal niya. And that's comforting. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay dahil siya ang Diyos na gusto tayong mahalin. Minahal tayo ng Diyos dahil minahal tayo ng Diyos. Walang ibang reason kundi dahil gusto niyang mahalin sila. Sabi nga, hindi maipaliwanag. Walang explanation. Minahal tayo dahil gusto niyang mahalin tayo. At ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan ay nagpapakita ng isang matatag na desisyong magmahal. No, hindi ito bago-bago na pagmamahal o nakadepende lang sa emosyon. Ito yung desisyon na pinili niya ang Israel para mahalin niya. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay isang pag-ibig na committed. Isang desisyon na mahalin tayo at mananatiling magmahal. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig at katapatan sa kanila? Sabi sa verse 8, kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. No, sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas sa kanila mula sa Egypt. No, narinig sila ng Diyos yung hinaing nila. At sabi sa Exodus, ililigtas ko kayo at tutubusin ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. No, ipinakita ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay hindi lang salita. Ang pag-ibig ay tumutugon sa pangangailangan ng kanyang piniling mahalin. Ang kanyang katapatan ay nagpapakita ng commitment o committed na pagmamahal para iligtas sila mula sa kapahamakan. And ano ngayon yung ibig sabihin nito para sa atin bilang simbahan? Na ang katapatan ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Of course, pwede ang isang tao ay tapat sa pangako niya
Not necessarily dahil mahal niya o may relationship siya sa isang tao. Ano ibig sabihin? For example, sa trabaho, ang kumpanya tinutupad yung obligasyon ng kanyang empleyado dahil ito ay legally binding at nakasulat doon sa kontrata. Pero hindi ibig sabihin, no, ito ay masakit, pero hindi ibig sabihin na mahal kayo ng employer o ng kumpanya. No? Maaaring minsan, ganun din yung iniisip natin sa katapatan ng Diyos sa pangako niya sa atin. Gusto lang niya ibigay ng walang pagmamahal. Pero katapatan ng Diyos ay hindi parang obligasyon lang. Hindi ito simpleng pagtupad ng tulad ng sa kontrata sa trabaho. Ang katapatan ng Diyos ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Of course, isipin natin yung pag-aasawa. Ang tunay na katapatan sa marriage ay hindi lang nakabase sa kontrata. No? Pero yung iba, no, hinahanap yung expiration date ng kontrata. No? Pero hindi ganoon. Hindi lang ito magiging tapat ako dahil kailangan. Paninindigan ko na lang. No? Ideally, ito ay isang desisyon, committed na desisyon na mahalin at maging tapat sa isa't isa habang buhay. And ganito rin ang Diyos sa atin. Nagiging matapat siya sa kanyang simbahan dahil mahal niya ito. Bilang iglesia, bilang simbahan, tayo nagpapatuloy dahil sa tapat ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa loob ng 33 years, hindi lang niya tayo pinili. Patuloy niya tayong minamahal. And pinakita niya yung dakilang pagmamahal sa atin noong ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa atin. Very familiar sa atin yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His begotten Son, that those believing in Him shall not perish but have eternal life. Pinakita niya yung kanyang dakilang pagmamahal. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi namatay si Kristo para sa atin dahil naging mabait tayo. Kaya mahirap yung sasabihin natin na bago natin harapin ng Diyos, bakit tayo magsimba? Babaguhin ko muna yung sarili ko. No. Yung totoong paglago, yung totoong pagbabago ay sisimula pag na-encounter natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Sabi nga, walang sino man o anuman ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kahit nag-fail tayo bilang mananampalataya, kahit minsan nadadapa tayo, but still, God is faithful to love His people. And sabi doon, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. And that's our comfort. Paano pag nagkamali ako? Minsan ganun, no, sa relationship. Minsan may pressure, may takot na parang gusto mo na lang i-please yung partner or kung ano man. Pero ang Diyos, may freedom to love. Dahil alam natin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaya magandang pag-isipan natin ito. Paano pinakita ng Diyos ang pagmamahal sa atin? Kung iisipin mo ang sarili mong buhay o bilang simbahan, sa atin personally, paano pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga nagdaang taon? Ano yung kaaliwan o yung comfort sa iyo ng katotohanan ng tayo ay minamahal ng Diyos at siya nanatiling sa atin? Ang katapat ng Diyos ay hindi lang simpleng pagtupad ng pangako. Ito ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa atin. At ang Diyos ay tapat dahil siya ay umiibig. At dahil siya ay umiibig, makakatiyak tayo na hindi niya tayo pababayaan o iiwan. Hindi lang ang katapatan ng Diyos ay nakaugat sa kanyang pagpili at pinapakita sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ito rin ang nagbibigay sa atin
ng pag-asa sa ating hinaharap. Ano kaya after nito? After 33 years, ano na kaya ang mangyayari? Pero ang katapatan ng Diyos, ang garantiya ng katuparan ng kanyang pangako sa atin. Meron tayong hopeful future. Meron tayong pag-asa sa hinaharap. Sabi sa verse 9, kaya't pakatatandaan ninyo si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Dapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadaraman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi. Kasi sinasabi ni Moses, natandaan nila. Remember, no? Yung kanilang Panginoong Diyos na nangako sa kanila at pinili sila upang maging Kanyang pag-aari ay ang Diyos. Nag-iisang Diyos, ang tunay na Diyos. Sabi nga, walang makakatalo sa iyo. Sabi sa ating kinanta kanina. Ang tunay na Diyos na hindi marunong sumira sa pangako ay tapat na Diyos. At yun yung karakter ng tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Iba ang Diyos sa tao. Ibang kinikilalang Diyos. Ang tao ay maaaring magsinungaling. Sabihin lang niya, mangako siya pero hindi niya tutuparin. Magbago yung isip later on. O kahit sincere siya, nangangako ako, pero sa limitation niya, siya ay pumapalya. Pero ang Diyos, kapag nangako, tiyak, natutuparin niya ito. Kaya ang salita at pangako ng ating Diyos ay mapagkakatiwalaan natin dahil siya ang nag-iisang Diyos na tapat. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Makikita natin dito na ang pag-ibig at pagsunod ay magkaugnay. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa Kanya. At ang tunay na sumusunod sa Diyos ay umiibig sa Kanya. At yun din yung sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Kanyang mga disciples. If you love me, keep my commandments. Hindi na ito tungkol sa kung sinong maligtas ako pag ginawa ko ito. It's out of our love for God. Ito ang inaasahan ng Diyos sa Kanyang bayan. Ang mamahal at matapat na pagsunod mula sa mga tao na naranasan ng Kanyang pagmamahal at katapatan. Hindi ibig sabihin na yung katapatan natin, kaya tayo minamahal ng Diyos. Ang ibig lang sabihin ko, nagpapakita na tayo ay naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan niya sa ating kung paano natin siya mahalin at sundin. Ang sabi ni Moses tungkol sa Diyos, ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi. Pinapakita nito yung lawak ng katapatan at pagmamahal ng Diyos. Hindi lang siya tapat na nagmamahal kay Abraham. Kaya ako kayo dinala doon sa promised land kasi kay Abraham lang. No, hindi. Sa mga una sa kanya, hindi lang tapat si Yahweh sa mga ninuno nila. Pero din sa kanila, ang susunod na generasyon ng mga mananampalataya. Yung pag-asa natin bilang simbahan. Para sa atin ba yan? Kung paano siya naging matapat sa mga nauna sa atin, sa atin ngayon, ipangakong pag-ibig at katapatan ng Diyos na magpapatuloy sa ating hinaharap. Kaya may dahilan tayo para magpatuloy sa kasalukuyan na may pag-asa at kumpiyansa. It motivates us na tayo ay maglingkod ng patuloy sa Kanya. Magsama-sama para sumamba sa Kanya. Lalo na yung mga naglilingkod sa ating simbahan. Ito ay motivation dahil alam natin ang paglilingkod natin ay hindi sayang. Kung babasahin natin yung Deuteronomy, ang sabi ni Yahweh kay Moses, ay hindi sila magiging matapat. No? Yes, nagiging tapat ang Diyos sa kanila, pero may isang problema. Kung tapat ang Diyos, ang tao naman ay hindi. The reality. Sinabi pa ni Yahweh, no, kay Moses, no,
Nalalapit ng iyong kamatayan, Moses. Kapag nangyari na ito, ang Israel ay magpapakasama at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan nila. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming kasunduan. Yun yung mangyayari. At ito yung magdadala sa kanila sa pag-uusga ng Diyos. At ito yung sumasalamin hindi lang sa puso nila sa time na ito, pero ito ay sumasalamin sa puso ng lahat ng tao. Ito yung problema ng tao. Ang puso ng tao ay hindi nagiging matapat sa Diyos. Ito yung problema ng bawat isa. Walang sino mang isang matuwid talagang naghahanap sa Diyos. Sa sariling kakayahan ng tao, hindi niya kayang mahalin ang Diyos at maging matapat sa Kanya. And tulad ng mga Israelites, ang tao rin dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa Kanyang kabanalan ng Diyos, ay tatanggapin yung pag-uusga ng Diyos. Pero wala na bang pag-asa sa problema ito? Anong solusyon? Sabi ni Moses, babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso. Gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. Sa kabila ng pagkakasala ng kanyang bayan, ang Diyos ay patuloy na magiging matapat sa kanila. Upang linisin ang kanilang puso at baguhin ang kanilang puso para mahalin nila ang Diyos ng buong katapatan. Ibig sabihin, ang solusyon ay hindi manggagaling sa atin. Ang solusyon ay manggagaling sa Diyos mismo. Dahil siya lang ang kayang magbago ng ating puso. No, sabi nga, hindi lang ito simpleng gamutan. Ito ay heart transplant, sabi nga nung isang narinig ko. Kailangan palitan yung puso natin para tayo ay tunay na umibig at sumunod sa Kanya. At yung kakayanan na maging matapat ay dahil lamang sa pagkilos ng Diyos. At kung tayo titawag na maging matapat sa Kanya, ito yung comfort natin. Ang Diyos ang patuloy na magbabago sa atin. Pero ito yung good news. Ito yung magandang balita. Sa kabila ng ating kasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Sabi nga, the wages of sin is death. But the gift of life is in Jesus Christ. Siya yung katuparan ng pangako ng Diyos. Yung kapatawaran, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, naranasan natin dahil sa Panginoong Jesus. At hindi lang tayo iniligtas, binigyan din tayo ng bagong puso ng mga nagtitiwala kay Kristo. Ano yung bunga ng banal na Espiritu? Magkakaroon tayo ng kakayahang umibig sa Diyos at sa kapwa, at sumunod sa Kanya. Ito yung inaasahan ng Diyos sa Kanyang bayan. Yes, hindi perpekto. Let's be honest, hindi tayo magiging perpekto sa buhay na ito. Magiging perpekto sa pagdating ng Panginoong Diyos dahil siyang patuloy na magbabago ng ating buhay. Yes, hindi perpekto pero totoong pagmamahal at totoong pagsunod. Hindi para mahalin tayo ng Diyos, pero mamahalin natin siya at magiging matapat sa Kanya dahil naranasan natin yung pagmamahal at katapatan ng Diyos. That's why yung ating worship, yung ating kantahan, yung ating paggawa mabuti ay hindi tayo ay mahalin ng Diyos. Pero dahil ito ay tugon na may pasasalamat at pagpupuri sa Kanya dahil tayo ang niligtas na niya sa pamamagitan ng Jesus. At tinanggap niya na maging anak. May kakayahan tayo mahal. No? Sabi nga, ay dahil una na tayo minahal ng Diyos. Kaya kung tayo ay umiibig at sumusunod sa Diyos, hindi ito dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil sa Diyos na tapat na patuloy na kumikilos sa atin at una nang nagmahal at patuloy na nagmamahal at magiging tapat sa atin. Ano yung mga katotohanang makikita natin sa talatang binasa natin tungkol sa katapatan ng Diyos? Na ang katapatan ng Diyos ay nakaugat
sa kanyang malaya at mapagpalang pagpili sa atin. Ibig sabihin lang nito, hindi ito nakadepende sa atin. Tayo ay matapat, siya ay nagdesisyong maging matapat dahil sa kanyang desisyong mahalin tayo. Yung katapatan ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig para sa atin. Hindi lang niya tinutupad yung kontrata, no? Pero ito ay dahil mahal niya tayo. Yan yung katapatan ng Diyos, of course, garantiya na katuparan ng kanyang pangako sa atin. Yes, hindi siya katulad ng tao na pwedeng magbago ang isip, pwedeng magsinungaling, at pwedeng mag-fail sa kanyang pangako. Pero ang Diyos ay siya ay mananatiling tapat sa kanyang pangako. Ngayon at magpakailanman. Sa pag-celebrate natin ng 33rd anniversary, tinatawag tayo na alalahanin ng Diyos na ay Diyos na tapat. Naging tapat siya sa atin ng nagdaang taon dahil sa kanyang sariling desisyon at motivation na mahalin at maging matapat sa atin. Simply because He loved us and faithful siyang Diyos. Kaya ang nararapat na tugon natin ay pagbalik ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa Kanya. And I believe the Lord is pleased sa ating papuri pagsamba na nanggagaling sa pasasalamat, mapagpasalamat na puso. Isa rin itong pagkakataon na muling i-commit natin yung buhay natin sa Kanya. Yes? Paaring nag-fail tayo, but we can come to Him because God is faithful and He loves us. And we can recommit our lives to Him. Sa pagkakataon na muling i-commit ang ating buhay, ang ating katapatan at pagmamahal sa ating Diyos na unang nagmahal at naging matapat sa atin. At anuman yung mga bagong kaharapin natin bilang simbahan o mananampalataya, patuloy tayong umasa sa kanyang dakilang katapatan at pag-ibig. Let's pray. Heavenly Father, we thank you again for your word. Thank you for reminding us of your faithfulness. Great is thy faithfulness, sabi nga. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil sa inyong habag, dahil sa inyong kabutihan sa amin, na pinili niyo kami, hindi dahil sa aming sariling galing. Kami ay nananatili bilang simbahan ngayon, hindi dahil sa aming sariling kabaitan o kagalingan, hindi dahil sa inyong katapatan sa amin. And we pray that you will continue to help us to be humble and to bring back all the glory and praise to you, O Lord. And nawa yung aming pagmamalaki, kung meron man, ay may direct sa aming Panginoon na siya lang dapat ang nararapat na ipagdating sa aming gitna. Thank Lord for your goodness sa amin, that we can come to you and magbigay ng pasasalamat, ng awitan, ng pagsamba. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa encouragement na binibigay mo sa amin, that we can come to you and serve you and lumapit sa iyo muli kung kami ay nagkakamali at nadadapa. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-remind sa amin ng inyong katapatan. Hindi lang kayo magiging matapat noon o naging matapat noon o magiging matapat ngayon. Alam namin na kayo ang Diyos, aming Diyos, Diyos na tapat magkakayanman. Alam namin, Panginoong Diyos, na hindi mawawala, hindi kami maiiwala sa inyong pag-ibig. Hindi dahil sa aming sarili, hindi dahil na nagligtas sa amin. Thank you for glorifying all you continue to bless your people. And we pray na magpatuloy na pasamba sa iyo ngayong umaga. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
ng Diyos. Ngayon po ay dadaan sa ating mga announcement at siyempre po, una sa lahat, ating pasalamatan ng Dermas family for fresh flowers this morning. And siyempre po, ating pong babatiin ng ating mga kapatiran kung saan na sila ay magdiwang o nagdiwang ng kanilang karawan sa linggo ito. Si Yen Andy Yen Alvia, Ashley Alvarez, Rasla ng si Ann Jimenez. So, tunay nga na pinupuri natin ang Diyos sa pagdapat ng isang mga taon sa mga buhay. Siyempre po ay isang pagkakas po. Mayroon tayong comforting evolution project na saan ay represent ng leadership sa bawat isa na kung maaari lang po kung kakayanin natin tayo magbigay ng 10 na pesos yan, every Sunday service. Yan. And next, meron tayong gawain dito sa Good Friday. So muli, nangyayari ang bawat isa na nawa ay makasama kayo namin sa araw nito. Sunrise service po. Ito ang gagawin ng 6 a.m. April 5. So, hindi po yung usual na pagtitipon natin 9:30 or 9 o'clock. Susunod na rin mas maaga po. Hindi tayo mga coffee. Dito na tayo mag-coffee para sabay-sabay po tayo muli magpuri sa ating banal na Diyos. Of course, prayer meeting every Thursday, 6 to 7 p.m. po. Dito rin po sa lugar nito. Ibitahan din ng bawat isa na kung kayo po ay hindi po ng Panginoon, nawa kasama rin po kayo namin. We have Bible study also every Tuesday doon sa tawag ito, pesto ni kapatid na Cherry, Austria. Tuwing Diyos kasi paano ay yan nabuksan na ang gawin doon sa kanyang lugar. Now, para sa ating visitation po, siyempre hindi naman sa naghihintay kami ng hindi kayo bibisitahin. Actually, lubin ng Panginoon ang leadership ay iikot para mabisit po ang bawat isa. Subalit, mas mainam din na kung feel niyo na talagang gusto niyo na mag-visit kayo, please let us know sa leadership para po ma-schedule din natin. Okay? Meron tayong men's fellowship every first Friday first Sunday of the month. Then we have youth fellowship every third Sunday. Yan, after the service to, take note, mag-youth natin. Ito lang pagkakataon sa inyo na makapag-ipon-tipo. Kasi super, alam ko, super hectic ang mga schedules ninyo. So, hindi man kayo mag-aaral, may trabaho, so, preparation yan. Okay, then of course, sa mga kananayan, there is Advance for Christ, meron din silang fellowship. Every last Sunday of the month na po. Dito rin po sa so, take note mga kananayan. Meron kayong time na fellowship sa isa't isa. At least nakaka
dumako sa ating tithes, sa pagbibigay natin tithes and offering, siyempre purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa na kung saan ay narito tayo upang ating pagdiwang ang ating 33 anibersaryo. At hindi ko rin po pwedeng ipaabot sa inyo yung kasiyahan. Of course, university dyan. Katulad ko rin na witness ang katapatan ng Panginoon sa buhay ng iglesia ito kung saan nagsimula ito bilang Palmer Christian Fellowship. Tapos na-incorporate natin, naging Palmer Spirit Christian Church. At nais ko rin pong banggitin sa oras nito dahil yung ating tema ay dakilang katapatan ng Diyos. Isang testimonya na hindi natin pwede magpalampas, yung katapatan ng Diyos na pinapakita ngayong araw. Ay kung mabanggit ko lang, yung parang manifestation ng God's faithfulness. Nandiyan dyan, nakakasama natin si Jerry Austria. Paano kung kalimutan sa buhay ng bata nito? Bata noon ngayon medyo, hindi na siya bata. Kasi siya yung unang product ng youth nung panahon na yun. But for some reason, medyo iniliyo ng Panginoon yung kanyang tinitirahan. Iniliyo sa, hindi ko lang alam, so God knows. Anong dahilan? Medyo hindi na natin siya nagkakasama. Pero ngayong taon ito, kami nagagalak sapagkat dahil sa kabutihan ng Panginoon, nakapagbukas tayo ng gawain dun sa kanyang business, yung restaurant sa may Congress. At yung nga po, ngayon nakakasama na rin natin siya sa ating pagsimba ngayon pa. So, purihin ng Diyos talaga sa katapatan niya sa buhay ng bawat isa. Pero of course, paano natin makakalimutan yung Caragas family na kung saan doon nagsimula ang kanyang gawain, nagsimula din ang Bible study, kung ilan-ilan lang. Pero doon yung panahon na talagang umaapaw na kami doon sa kanyang lugar. Kaya, ayan, nag-provide ang Panginoon ng isang lugar na magiging conducive for worship. Ito na nga po, yung lugar na ito. So, kasi tinitignan ko yung pwede ko ma-share sa inyo kung paano nagsimula yung iglesia nito. Of course, masaya tayo na yung mga ibang nating kapatira na hindi natin nakakasama regularly tuwing Sunday service natin, sila rin po ay kasama natin ngayon. So talagang kakaiba ang araw nito na ginawa ng Panginoon para sa kanyang mga anak. So malakas ang kapak para sa Panginoon. Okay. So ngayon po ay dadako na tayo sa pagbibigay natin tayo sa offering. Amen. Thank you po sa Word of God na siya ni Pastor.
maraming salamat po. Salamat sa araw ito. Tunay na po na napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa patuloy na katapatan mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God, sa loob ng maraming taon, Panginoon. Hanggang ngayon, Lord, patuloy na sa katapatan mo sa buhay namin. Lord, salamat po maging sa blessings nito, Lord God, na kalooban ko, Lord. I pray, Father God, na i-bless po, Panginoon, para mas magamit ito, Panginoon, sa mas malawak na gawain ng kaharian po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa araw ito, pagpalain po po maghapon. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. At muli, maligayang ika-33 anibersaryo ng ating panambahan. At sa araw po na ito, ay tunghayan din po natin ang bunga ng pagtsaga, pagsasakripisyo, pagsisika, dedikasyon ng ating mga mahal at mabuting mag-aaral. So, sa araw po na ito, buong pagmamalaki po ng ating simbahan na ipakilala sa inyo ang ating mga mag-aaral na magtatapos sa taon na ito. Tinatawagan po namin si Tito Ruby, Tito Pepe, at si Pastor para magbigay ng sertipiko. So, sertipiko ng pagkilala at pagbati. Ipinagkakaloob ang mga sertipikong ito bilang pagkilala at malugod na pagbati sa kanilang matagumpay na pagtatapos sa kanilang antas ngayong taon. Pagbati para kay Joanna Irene R. Ochoa. Nakapakan naman po natin. Diana ng Olarti. Susunod po ay si Mikael S. Agbuya. Mikaela S. Agbuya. Susunod naman po ay si Miguel Sabino. Ang susunod naman po ay si Zoe Brianna B. Jimenez. Pati para kay Jalea Shelo B. Baroga. Susunod naman po ay si Rian Eileen G. Frio. Pagbati para kay Baroga. Susunod naman po ay si Jaya B. Cervantes. Pagbati
Saint Simon Gabriel Rio. Susunod po ay si Candice Beatrix L. Juga. Next one po ay si Nonalyn Sigulni. Tinatawagan po namin ulit yung lahat ng graduates po namin para sa picture. Ayan, para sa picture po. Pinapatawag din po yung buong consistory para sa picture taking. Sexy, ayan. Atene. Okay. Tamalu. Okay. Okay. And ipinapanalangin ng buong iglesia ang inyong patuloy na paglago sa karunungan at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At pray po tayo ni Pastor. Tayo po. Tayo po ay tumayo and extend natin yung mga kamay natin para sa mga kabataan ito. And we thank the Lord for His faithfulness. Hindi lang sa kanila, kundi sa kanilang buong pamilya. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we honor you. You are the God who is faithful to us. And thank you, Lord, dahil itong mga bata ito, nagpapakita ng inyong kanilang katapatan. Inyong sa kanila sa buong kanilang pag-aaral. And salamat, Panginoong Diyos, na sinamahan mo rin ang kanilang mga pamilya, nag-provide ng pangangailangan nila para matustusan ang kanilang pangangailangan sa eskwela. Thank you, Lord, sa pagsama mo sa kanila na kayo ang Diyos na nagbigay ng karunungan sa kanila at nagbigay ng kalakasan para matapos yung kanilang pag-aaral. And we pray na kayo po ang Diyos na patuloy na maging matapat sa mga kabataang ito. Ito man ay sa susunod na pag-aaral nila o ito man ay trabaho, Panginoong Diyos. Kayo ang patuloy na makita nila, kilalanin ang inyong katapatan sa kanilang buhay, na patuloy nila kayong makilala habang tumataas yung kanilang karunungan, kanilang pag-aaral na patuloy din lumalago yung kanilang pagkilala sa inyo, sa aming Panginoong Jesus. And Father, thank you again for their parents o guardians, Panginoon, na ginagamit nyo na para sila ay pagpalain, para sila ay gabayan. And we pray that you will continue to bless them as well. Nawa itong mga kabataang ito ay maging kagalakan, hindi lamang ninyo, kundi kagalakan ng kanilang mga magulang. Thank you, Father. Binabalik namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa mga batang ito. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And again, we thank the Lord for His goodness. Of course, meron pa tayong program. No? We will celebrate God's faithfulness sa simbahan. Sa atin, no? Sa mga mananampalataya. And bago po tayo magtapos sa ating pananambahan, hinayaan ko ulit kayo sandaling mayo para tayo ay manalangin. Aming amang Diyos na dakilang Diyos na matapat sa aming mga buhay, sa inyong simbahan. Pinupurit, pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, dahil alam namin na kami ay narito dahil lamang sa inyong katapatan, dahil sa inyong kabutihan. At kami ay nananatili na sumasamba sa inyo
we continue to pray that you will continue to be with us sa aming journey bilang isang simbahan. Kayo po patuloy na kumilos sa bawat isa, patuloy na lumago ang aming pananampalataya at pag-ibig sa inyo, and nawa mas lalo pa naming maranasan o makita yung lalim at lawak ng inyong pagmamahal. And we pray that you will continue to comfort also yung mga aming mga kapatid na maaring sa isang banda they struggle sa mga nangyayari sa kanilang buhay. But Lord, we pray na kayo po patuloy na magbigay ng joy sa kanila. Inaalala din namin, Panginoon, although we celebrate ang inyong katapatan, we also remember, Panginoon, yung mga mahal namin na membro. Kung sila man ay nakakaranas ng sakit ngayon, o anumang problema, Panginoon, we pray that you will continue to meet their needs. Alam namin na kayo ang Diyos na tumatagpo at tumutugon sa pangangailangan ng inyong mga anak. And that's why we pray na kayo po patuloy na bumilos sa kanilang mga kalusugan, pangangailangan, Panginoon. And Lord, we pray na sa lahat ng ito, kayo ang patuloy na pasalamatan at maitaas at pagtiwalaan. And Lord, we also remember yung mga nangyayari sa aming lipunan, sa aming paligid, sa aming mundo na ginagalawan. And Lord, we pray that you will continue to establish your justice, your righteousness sa aming bansa. Kayo po patuloy na makapangyarihang Diyos na mag-ayos ng lahat. And alam namin, Panginoon, na kaayusan ay magsisimula sa pagkilala sa inyong anak na si Jesus. And we pray that Blessed Holy Spirit continue to work in the lives of people. And Lord, we pray na kayo rin po ang patuloy na maging mahabagin at mapagmahal, lalo na sa mga nagiging naiipit sa mga ganitong sitwasyon sa aming paligid o sa aming bansa o sa aming mundo. And Lord, we pray na anuman yung nangyayari, Panginoon, nawa patuloy ka namin pagtiwalaan. Thank you, Father, and we continue to pray our fellowship. Kayo po patuloy na magbigay ng joy sa bawat isa. Nawa kayo po patuloy na magbigay din ng masayang fellowship at patuloy na magkumustahan at magpalakasan sa bawat isa. And Lord, we also pray that you continue to bless those who prepare ng mga pagkain na inahanda o ihahanda ngayon, Panginoon. Ito ay pagpapakita ng inyong katapatan sa amin na patuloy kayo nagpo-provide. And thank you, Lord, for the people that you have used, and we pray that you continue to bless them, Panginoong Diyos. Thank you for the presence ng bawat isa na patuloy na nagiging encouragement sa amin. And kayo po ang patuloy na aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. And tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen.
Ayan! Ang ganda ng shift. Ayan po. Napalakbang muli ang